Honey, bilisan mo mag-shower. Hintayin kita sa dining area. Sagaw ko sa kanya. Oo na, bumaba ka na. Susunod na lang ako. Tugon niya at narinig ko na lang ang agos ng tubig sa shower. Lumabas na ako sa aking silid. Pababa na sana ako sa hagdanan nang napatingin ako sa kwarto niya. Nakita kong bukas ito. Nakita ko ang daga na nandoon pa rin sa pintuan. Mukha yatang tumataba ito. Napangiti na lang ako at tumiretso sa dining area. Naabutan ko si Manang na naghahanda ito ng almusal namin ni Krisa. Manang, mukha yatang tumataba ang daga sa kwarto ni Krisa. Tanong ko sa matanda at naupo sa pwesto ko. Paano hindi tataba, senyorito? Ilagang pinapakain iyon ni senyorita. Sagot ni Manang. Pinapakain niya ang daga? Paninigurado kong tanong kay Manang. Opo, senyorito. Palagi niyang binibigyan ng pagkain yan. Minsan nga po, nabutan kong kinakausap niya ang daga. Kawawa raw ito at pareho daw sila na nakakulong sa isang kuweba na may mabangis na leon na handang sakmalin sila kapag hindi nagustuhan ng leon ang gagawin nila. Wika ni Manang. Seriously? Ano akala niya sa akin, Leon? Nababaliw na yata ang babaeng yun, Manang. Dapat ko na bang ipatingin sa psychiatrist? Pagbibiro kong sabi kay Manang, tumawa naman ang matanda sa sinabi ko. Hindi pa naman yata nababaliw sa senyorita. Baka po naboboring lang iyon dahil minsan wala siyang kausap at hindi mo pa siya pinapayagan lumabas. Kaya nga ilalabas ko siya ngayon para hindi siya maboring. Pakitawagan nga si Mang Nestor, ang driver ko. Sabihin mo, hintayin ko siya dito sa mansyon dahil siya ang magdadrive. Utos ko kay Manang. Tumango lang ito sa sinabi ko. Ilang minuto ang lumipas, bumaba na ang asawa ko. Nakadress ito ng lampas ng tuhod. Anong almusal? Tanong niya. Seryoso lang ang mukha niya. Tosino, hon. May ham din sa kaitlog. Opo ka na. Utos ko sa kanya. Ew! Ayoko niyan. Alin sa kaya ng mga yan? Wala bang yogurt? Nandidiri niyang tanggi. Saka umupo na ito. Pero nakasimangot. Nagtataka ako bakit nalalansahan siya sa pagkain hindi naman malansa. Si Manang na ang sumagot sa tanong niya. May yogurt po sa refrigerator, senyorita. Saglit lang, ikukuha ko kayo. Sa di Manang at tumalikod na ito. Manang, gusto ko strawberry flavor ha? Wika ni Krisa kay Manang. Kumuha naman si Manang sa ref ng yogurt na gusto ng asawa ko at dinala niya ito sa lamesa. Excited na binuksan ni Krisa iyon at ibinuhos niya sa kanyang kanin. Napakunot ang noo ko sa ginawa niya. Hinalo niya ang kanin at yogurt sa plato niya. Anong klaseng pagkain yan? Yogurt? Inuulam mo? Oo, masarap naman ah. Gusto mong tikman? Alok niya sa akin. Bala na lang. Sige na't bilisan mo nang kumain dahil may pupuntahan pa tayo mamaya. Nandiyan ang driver. Utos ko sa kanya. Sarap na sarap siya sa kinakain niya. Pagkatapos namin kumain, naghintay pa kami ng ilang minuto kay Manong Nestor. Si Manong Nestor ang personal driver ko. Tinatawagan ko lang siya kapag may mga importante akong lakad at malalayo. Binilan ko rin si Manong na sariling bahay at ako rin na nagpapaaral sa anak nito na nasa high school na. Kapag malapit lang ang pupuntahan ko, ako na ang nagdadrive. Ilang sandali pa'y nandiyan na si Manong. Sakto naman na katatapos lang namin kumain. Sabay na kami lumabas ni Krisa at sumakay sa kotse. Jeffrey, saan ba tayo pupunta? Tanong nito na makasakay na kami. Honey, pwede bang honey itawag mo sa akin? Sabi mo mahal mo ako. So dapat honey itawag mo rin sa akin dahil masarap pakinggan sa tenga. Bulong kong wika sa kanya. Namulang bigla ang pisngi niya. Sinabi ko ba siyang mahal kita? Masungit niyang saad sa akin. Honey, huwag ka na magmaang-maangan pa. Sinabi mo sa akin na mahal mo ako kaya honey na itawag mo sa akin. Utos ko sa kanya. Ayoko nga. Nakasibangot niyang sabi. Sinara ko ang unahan namin para may privacy kami habang nasa biyahe. Pinasadya kong ipinagawa iyon para hindi kami makita ng driver kung ano man ang gagawin namin sa likuran. Bakit mo sinara? Nagtataka niyang tanong sa akin. Hindi ako sumagot sa tanong niya bago sa hinawakan kong bigla ang pagkababae niya. Nagulat ito sa ginawa ko. Jeffrey, anong ginagawa mo? Impit na tanong niya sa akin. Ano ba? Saway niya sa akin na pilit tinatanggal ang kamay ko. Hindi ko to bibitawan hanggat hindi ang itinatawag mo sa akin. Bulong ko sa kanya. Alam kong nadadala na siya sa ginagawa ko sa kanya. Just call me honey. Utos ko sa kanya. Hinigit ko ang leeg niya ng isa kong kamay para halikan ito sa panga. Honey, oo na. Impit pa nitong umol.
Ngumisi lang ako sa kanya. Kung wala lang kaming pupuntahan ay inangkin ko na ito sa kotse. Nagpipigil na lamang ako. Ilan mo ko ng paunti mamaya ha? Pairapan itong sabi sa akin. Okay honey, no problem. Sabay halik ko sa kanyang labi. Sadyang ang sarap ng asawa kong papaki ng halik. Princess POV. Bumaba kami ni Jeffrey sa airport. Nagtataka ako kung bakit kami nandoon. Akala ko ba'y pupunta tayo sa mall? Bakit nandito tayo sa airport? Nagtataka kong tanong sa kanya. Pupunta tayo sa daddy mo. Ngayon ang flight nila ni Ate Kimberly papuntang Amerika. Sagot niya sa akin. Ibig sabihin nandito si daddy? Excited kong tanong dahil namimiss ko ng aking ama. Yes honey, kaya bilisan na natin para maabutan natin sila. Nagmamadali nitong yaya sa akin habang hila-hila niya ng aking kamay. Ilang minuto lang kami naglakad ni Jeffrey mula sa entrance ng airport patungo sa loob. Mabutit na abutan namin si Daddy at Ate Kimberly. Papasok na sila patungo sa parking ng eroplano. Nakaupo si Daddy sa wheelchair. May mga alalay ito na dalawang matitikas na lalaki. Tansya ko ay mga bodyguard iyon na kinuha ni Jeffrey. Patakbo ko lumapit kay Daddy nang makita ko siya. Dad! Tawag ko sa kanya saka ko siya niyakap ng mahigpit. Daddy, I miss you. Mangiyak-ngiyak kong sabi. Makikita sa kanyang mukha ang tuwa nang makita niya ako. My princess. Pilit niyang tawag sa akin. Hirap siyang magsalita dahil na-stroke ang kalahati ng kanyang katawan. Daddy, magpagaling po kayo ha? Miss na miss kita, Dad. Sabi ko habang si Jeffrey nakatayo lang sa tagiliran ko. Mag-iingat ka. Krisa. Utal-utal na wika ni Daddy. Mag-iingat po kayo, Dad. Wika ko saka kumalas ako ng yakap sa kanya. Huwag po kayo mag-alala, Dad. Ako na bahala kay Krisa. Hindi ko siya pababayaan. Sabi ni Jeffrey kay Daddy sabay kabig nito ng bewang ko. Jeffrey, huwag mo saktan ng aking anak. Nahihirapang wika ni Daddy sa asawa ko. Hindi ko po sasaktan ng anak ninyo. Sumunod lang kayo sa mga bili ng doktor para mabilis ang paggaling ninyo, Dad. Upang sa ganoon, makakasama niyo muli ang anak ninyo. Tama, hon? Wika ni Jeffrey kay Daddy at baling nito sa akin. Yes, hon. Tugon ko kay Jeffrey na pilit ngumingiti. Gusto ko ipakita kay Dad na ayos kami ni Jeffrey at nagmamahalan. Kailangan magpagaling po kayo, Dad. Kailangan, pag bumalik ka na dito, nakakapagsalita na kayo na maayos. Wika ko kay Daddy. Tumangutang lang ito at ngumiti sa amin ni Jeffrey. Bago sumakay sila Daddy sa private plane, niyakap ko muna ito ng mahigpit at pinaubaya ko na ito kay Ate Kimberly na kasama niya. Nagtungo kami ni Jeffrey sa mall pagkatapos namin magpaalam kina Daddy sa airport. Halika sa ladies garment, bibili kita ng underwear mo. Yaya ni Jeffrey sa akin. Medyo napangat ako ng kilay sa sinabi niyang iyon. Huwag na, saka hindi na kailangan. Nakasimangod kong tanggi sa kanya. Akala ko ba gusto mong magpalit ng underwear? Nakangisi niyang tanong sa akin. Nagbago ng isip ko. Hindi ko naman agad yan may susuot. Pagdating na lang natin sa bahay. Kau kasi. Maktol kong wika sa kanya sa kainirapan ko siya. Nagulat pa ako nang kinabig niya ang bewang ko saka may binulong siya sa akin. Kau kasi. Sinabihan na kita ng honey nang itawag mo sa akin, nag-iinarte ka pa. Anya, sabay na ako nito ng halik sa aking pisngi. Huwag kang mag-alala dahil masasanay din ako. Kain tayo ng shawarma. Balambing kong yaya sa kanya saka humawak na lang ako sa braso niya. Mas susunod, Mrs. Bright. Tugon niya sabay kindat sa akin at ngumiti ng napakatamis. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko dahil napakabait niya ngayon sa akin. Sana'y ganito na lang kami palagi ni Jeffrey. Pupunta tayo sa park pagkatapos natin kumain at mag-shopping. Saad niya sa akin. Siyempre natuwa ako sa pagyaya niya sa akin sa park dahil minsan niya lang naman akong yayain. Talaga? Wala ka bang pupuntahan ngayon? Malawak ang ngiti kong tanong sa kanya. Wala. Ilalaan ko ang buong araw ko sa'yo. Wala tayo ibang gagawin kundi ang mamasyal buong araw. Nakangiti niyang wika sa akin. Sigurado ka? Di ka nilalagnat? Wala sa wisyo kong tanong sa kanya. Tinusok niya ako sa tagiliran ko ng kanyang daliri kaya impit ako napatili. Umayos ka nga! Nandito tayo sa mall, oh. Nahihiya akong saway sa kanya. So, ano ngayon? Asawa naman kita.
Wika niya sabay kibot ng kanyang labi. Nagtungo kami sa menswear at may bibilhin daw siyang damit. Pagkatapos namin mamili ay nagtungo naman kami sa Mark and Spencer store. Ilan lang na mga damit ang nabili ko roon. Pagkatapos namin sa MSS store, nagtungo naman kami sa mga pabango, saka binilhan niya rin ako ng mga pabango at bumili din siya ng para sa kanya. Pagkatapos naming mamili, nagtungo kami sa shawarma house upang kumain. Siya na ang pina-order ko dahil nahiya ako sa cashier nandoon at sa ibang staff. Baka mamukhaan nila ako. Maalala pa nila ang kaguluhang ginawa ko ng mga nakaraang araw. Naupo kami sa bakanteng upuan at ilang minuto lang ang hinintay namin ay dumating na ang in-order namin. Sarap na sarap akong kainin ng shawarma. Paborito mo ba talaga shawarma, Han? Tanong ng asawa ko nang mapansin niya ang pagkasiba ko sa shawarma. Oo, hon. Ang sarap kasi. Sagot ko sa kanya, subalit ang totoo ay kailan lang naman ako natatakam sa shawarma. O order na lang ulit ako ng marami mamaya para iuwi natin. Wika niya sa akin. Huwag na, hon. Gusto ko si Manang na lang ang gumawa ng shawarma. Masarap kasi luto niya. Wika ko kay Jeffrey. Nakalimang plato siya ng kanin at umorder din ito ng beef steak at yun ang kinain niya. Sige, bibigyan ko na lang si Manang ng pambili mamaya. Saka yung milk tea na gusto mo. Milk tea na walang tiba yun? Naguguluhan niyang tanong sa akin. Ang aasar ka na naman eh. Nakasamangod kong sabi sa kanya na kunwari nagtatampo ako. Lalo pa itong tumawa sa sinabi ko. Jeffrey! Saway ko sa kanya. Pagtatawanan mo talaga ako? Naasar kong tanong sa kanya. Sa disko'y sinipa ko ang paa niya sa ilalim ng mesa. Medyo napangiwi naman ito sa ginawa ko. Ouch! Di ba sabi ko, honey, itawag mo sa akin? Gusto mo bang madukot dyan sa ilalim ng mesa? Nakangisi nitong banda sa akin. Ang tinutukoy niya ay ang paghawak niya sa akin kanina sa kotse. Honey ha? Hindi ka na nakakatuwa. Maraming tao kaya umayos ka. Maatake na naman yung kamanyakan mo. Inis kong sabi sa kanya. Baka mamaya bigla na naman niyang hawakan ang ibabang parte ng katawan ko. Tumingil siya sa pagguya. Sa huli ko sinabi sa kanya. Anong sabi mo? Ako? Manyak? Seryoso niyang tanong sa akin at mataman akong tinitigan. Oo, manyak ka. Pabulong kong sagot sa kanya. Akala ko'y magagalit ito pero ngumiti pa ito ng malawak na labas ang pantay nitong ipin. Lalo ako namang hasa kagwapuhan ng asawa ko, lalo na kapag ngumingiti siya. Honey, sa'yo lang ako nagiging manyak. Kaya pasalamat ka dahil natikman mo pa ang isang katulad ko. Pagmamayabang niyang sabi sa akin. Sumubo ulit siya ng pagkain. Wow ha? Ako pa talaga magpapasalamat? Ganyan ka rin ba sa ina ng mga anak mo? Tanong ko sabay taas ko ng kilay sa kanya. Honey, kumain ka na lang. Masyado mong ina-stress ang sarili mo. Natatawa niyang sabi sa akin saka itinuon ng sarili sa pagkain. Hindi na lang ako umimik sa kanya dahil ayoko masira ang araw naming ito. Lalo na at sabi niya buong araw ay sa akin niya ibibigay ang atensyon niya. Nang matapos kaming kumain ni Jeffrey, nanood pa kami ng sine. Habang sa sinihan naman kami, panayakap nito sa akin. Hinayaan ko lang naman siya na yakapin ako. Hanggang sa matapos ang pinapanood namin ay nakayakap pa rin ito sa akin. Natutuwa ako sa ipinapakita niya sa akin. Siguro hindi na ito galit sa ginawa kong pagsira ng mga sasakyan niya. Pagkatapos namin manood ng sine, nagtungo na kami sa park. Kung saan nagpropose sa akin si Darwin at kung saan tinutukan niya ito ng sniper sa ulo nang walang kaalam-alam. Nagtataka nga ako kung paano niya ito naging matalik na kaibigan. Habang naglalakad kami papunta sa isang bench na nandoon sa park para umupo, marami naman mga batang nakabuntot sa amin. Nagtataka naman ako bakit sumusunod ang mga ito sa amin ni Jeffrey. Nang nakaupo na kami sa bench, may mga bata pa na lumapit sa amin. Kuya Pogi, gusto ko ng ice cream. Wika na isang bata kay Jeffrey. Nagtataka ako kung bakit siya hinihinga ng bata ng ice cream. Okay kids, wait natin sa Lolo Benjo ha. Malapit na siya, may mga dalang pagkain yun sa inyo. Tugon ng asawa ko sa mga bata. Kilala mo sila, hon? Tanong ko kay Jeffrey. Yes, hon. Sila yung mga batang dati palaboy-laboy lang sa kalye. Pero ngayon may sarili na silang tahanan. Sagot ni Jeffrey habang may pinipindot sa kanyang cellphone saka hinarap niya ang mga bata. Kids, siya ang ate Krista ninyo. Pakilala ni Jeffrey sa mga bata. Hello. Nakangiti kong bati sa kanila. Magandang hapon po, ate Krista. Sabay-sabay na bati sa akin ng mga bata. Umiti ako sa kanila saka bumaling ang tingin ko kay Jeffrey na naaaliw sa mga bata.
Mia, kumusta ka na ha? Tanong ni Jeffrey sa isang batang babae na ito ang mas pinakabata sa lahat. Okay lang po, Kuya Jeffrey. Sagot ng bata sa kakinalong niya ito. Mahilig ka ba sa mga bata, hon? Tanong ko kay Jeffrey. Hindi naman, hon. Sa totoo lang, ayaw ko sa mga bata dahil may ingay. Pero ang mga batang ito, iba. Tulad ni Mia, bata pa lang nawala na ng mga magulang. Sagot ni Jeffrey sa akin habang kalong-kalong ang bata. Ano nangyari sa mga magulang niya? Wala na ba silang kamag-anak na pwede mag-alaga sa kanila? Tanong ko. Wala na. Kaya nga nasa bahay ampunan na sila. Tugon ni Jeffrey. Tumango-tango na lamang ako. Ilang sandali pa'y nakipaglaro siya sa mga bata. Naghahabulan sila sa malawak na damuhan. Tuwang-tuwa naman ang mga ito habang naglalaro. Ngayon ko lang nalaman na may mabuting puso pa rin si Jeffrey. Ilang sandali pa'y dumating isang matandang lalaki na parang nasa 50 anyos na ito pataas. Marami itong mga dala na pagkain. Isa-isa nilang ibinigay ni Jeffrey ang pagkain sa mga bata. Pagkatapos pakainin nila Jeffrey ang mga bata ay lumapit siya sa akin. Pawis na pawis ito. Honey, lumapit ka ba sa akin? Punasan natin ang pawis mo. Sabi ko kay Jeffrey at kumuha ng towel sa bag ko. Lumapit siya sa akin kaya tumayo ako mula sa pagkakaupo saka pinunasan ng pawisan niyang mukha at likuran. Sweet naman ang asawa ko. Nakangiti niyang panunodyo sa akin. Baka kasi magkapulmonya ka. Paano na lang kapag nagkasakit ka? Tanong ko sa kanya na nag-aalala. Okay lang kahit magkasakit ako, Han. Aalagaan mo naman ako siguro, di ba? Ngiti niyang tanong sa akin. Matapos kong punasan ang likod niya, idiniin ko sa mukha niyang maliit na towel. Alam nga naman na pabayaan kita. Siyempre alagaan pa rin kita dahil asawa kita. Tugon ko sa kanya. Hinawakan niya aking kamay saka ngumiti at tinitigan ako. Para itong tigre na nagbabadyang sakmalin ako. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong halikan sa aking pisngi. May sasabihin pa sana ito ngunit may biglang nagsalita sa likuran namin. Nakakainggit naman. Pinapalibutan na kayo ng langgam mo. Panunokso ni Darwin na bigla na lang sumusulpot. May mga dala itong prutas at mga pagkain. Oh, dude. Kala ko hindi ka pupunta ngayon. Tanong ni Jeffrey at binitawan ang kamay ko at nakipag-untugan ng dibdib kay Darwin bago sila nag-shake hand. Pwede bang mawala ako sa araw na ito? Alam mo naman na tuwing unang buwan ng Sabado ay nandito ang mga bata. Kaya syempre, di ko naman pwedeng hindi siputin ng mga bata. Sagot pa ni Darwin na parang akala mo'y lagi silang pumupunta ni Jeffrey dito. Hindi ako makatingin ng maayos kay Darwin dahil nahihiya ako. Sa lugar na ito kasi siya nag-propose sa akin at sinagot ko naman ng oo kahit na asawa ko na si Jeffrey. Mabuti naman dumating ka. Hinihintay ka na rin kasi ng mga bata. Nakangiting sabi ni Jeffrey sa akin. Kumusta naman kayong dalawa ng misis mo? In love na yata kayo sa isa't isa. Tanong at panunokso ni Darwin sa amin ni Jeffrey. Kinabig ako ni Jeffrey sa aking bewang upang magdikit ang aming katawan. Syempre pare, lalo na sa ganda ng asawa kong ito. Sinong hindi may in love sa kanya? Nakangising tugon ni Jeffrey kay Darwin. Nakangiting aso ako na palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Maiwan ko muna kayo. Maya na tayo magtsikahan. Dadalhin ko lang ito sa mga bata. Paalam ni Darwin sa amin ni Jeffrey. Tumango lang naman ang asawa ko at tinapik ang balikat ni Darwin bago ito nagtungo sa mga bata. Tinanong ko si Jeffrey habang nakaupo kami sa bench. Palagi ba kayo ni Darwin dito? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin ng makahulugan. Tuwing unang linggo ng buwan at tuwing bagong taon, pumupunta kami rito. Sagot niya sa akin at sumandal sa bench. Ang kanyang dalawang kamay ay nakadipa sa barandilya ng bench. Tumangutango lang ako sa sinabi niya. Akala ko ba 3 years kayo magkasintahan? Parang hindi mo yata alam ang buhay ng ex-boyfriend mo. Nakakauyam niyang tanong sa akin. Siyempre, hindi naman lahat alam ko. Isa pa, lagi siya sa abroad para mag-aral ng medisina. Sagot ko sa kanya. Well, kaugalian na namin ang ex-boyfriend mo ang tumulong sa mga bata. At kaya nandito siya para tingnan ang mga kalusugan ng mga bata. Minsan may medical mission siya lalo na sa iba't ibang probinsya. At libre lang iyon. Ako lang sponsor ng mga gamot at ibang pangangailangan ng ibang mga pasyente, lalo na yung mga kapuspalad. Namangha ako sa ipinahayag niyang iyon sa akin. Tumutulong din pala siya sa mga nangangailangan. Ibang-iba ito sa Jeffrey na dating inaakala ko na isang halimaw. Hindi ako makapaniwala na tumutulong ka rin pala sa mga mahihirap. Ang akala ko kasi wala kang ibang iniisip
kundi ang magpayaman at mangagaw ng bagay na hindi naman sa'yo. Makahulugan kong sabi sa kanya. Ay gusto ko ba ipahiwatag sa akin, Mrs. Bright? Naningkit ang mga mata niyang tanong sa akin. Wala naman, Mr. Bright. Sinasabi ko lang kung anong pagkakakilala ko sa'yo. May gininto ang puso ko rin naman pala. Wika ko sa kanya habang kibit-balikat akong sumandal. Kung wala akong gininto ang puso, edi sana'y pinabayaan ko ng daddy mo. Lalo na ngayon na wala na kayong pera. Madiin niyang sabi sa akin. Kung hindi mo naman sana ginamit ang kahinaan ni daddy, at kung hindi mo siya dinaya, edi sana may pera pa kami na panggamot para sa kanya. Sagot ko sa panguiyam niyang wika sa akin. Anong dinayang pinagsasasabi mo? Legal ang lahat ng mga papeles na hawak ko. Kasalanan ng daddy mo yan dahil ginawa niyang kolateral ang ari-arian ninyo sa pagkakautang niya sa akin. Napipikon niyang sagot sa akin. Pumirma lang naman si daddy sa mga pinalagdaan mo sa kanya dahil lubos kanyang pinagkakatiwalaan. Ngunit hindi niya inaakala na isa ka palang ahas na tutuklaw sa kanya. Walang preno ko sabi sa kanya. Umiba ang aura ng mukha niya na parang hindi nagustuhan ang sinabi ko. Masakit niya akong tinitigan. Ayusin mong pananalita mo dahil kung ahas man ako, isang maliit lang ako na uri ng ahas. Hindi katulad ng daddy mo na isang malaking ahas na katulad ng anaconda. Hindi ako nagpatinag sa mga titig niya at sinalubong ko rin ang masakit na tingin ng mga mata niya. Baka ikaw ang anaconda dahil nilunok mo na lahat ng pag-aari ni daddy. Ngayon sinasabi mo na tinutulungan mo ang daddy? Dapat lang, Jeffrey. Dahil inagaw mo lahat ng pag-aari niya. Lalo ng Miracle Corporation na pinakamahalaga sa buhay niya. Panunumbat ko sa kanya. Okay, anaconda na kung anaconda. Kaya huwag kang pakakampante sa akin dahil baka hindi ko matiis ang pagkabumangera mo at malunok pa kita ng buong buo at isusuka na parang basura. Galit niyang turan sa akin. How dare you! Mataas kong boses na wika sa kanya. Nainis ako sa sinabi niyang iyon. Magsisimula na naman ba tayo magbangayan, Krisa? Kung tutuusin ang pera niyo ay bariya lang sa akin. Kulang pa nga yun sa mga sakyang pinaayos ko na pinasira mo. Pasalamat ka at akong asawa mo dahil kung iba lang, baka matagal ka na ibinaon sa lupa. Bulyaw niyang sabi sa akin. Kasalanan mo rin yun kung bakit ko ginawa yun. Hindi ko magagawa yun kung tinupad mo lang ang sinabi mo na bibilhan mo ako ng shawarma. Pagkatapos makikita kita na may kasama kang iba. Samantalang ako buong gabi naghintay sa'yo. Tapos pagtingin ko pa ng ATM credit card ko, invalid na. Sino hindi magagalit sa ginawa mo, ha? Bulyaw ko rin na tanong sa kanya. Mababaw na dahilan para gawin mo yun, Krisa. Alam mo ba kung magkano binayad ko sa lahat ng mga sakyan ko na sinira mo? Halos 100 milyon na nagastos ko. Madiin niyang sabi sa akin. Napaawang ang mga labi ko sa sinabi niyang iyon. Malaki rin ang halagang iyon. Sa bagay sa Lamborghini pa lang niya nagkakahalaga na ng 50 million, mahigit ang presyo noon. Mabuti nga sa'yo. Mataray kunturan sa kanya. Inirapan ko lang siya at pinahaba ko pang aking uso. Sadyang wala ka talagang puso. Pareho lang kayo ng ama mo. Hindi mo ba alam na maraming bata sa lansangan ang dapat matutulungan ng halagang iyon? Marami pa sana mga batang nakakain ng masarap sa halagang iyon. Pero baliwala lang sa'yo dahil hindi mo naranasan ang naranasan nilang hirap sa buhay. Anya sabay turo sa mga bata na kumakain na sa dalang pagkain ni Darwin. Hindi ako agad nakaimik sa sinabi niya. Tama nga naman ang sinabi niyang iyon pero malay ko ba na tumutulong pala siya sa mga kapuspalad. Subalit kahit ako may nanghihinayang sa halaga na ibinayad niya sa mga sasakyan. Malay ko ba? Hindi ko naman alam na nagkakawang gawa ka pala. Isa pa, nainis lang kasi ako sa'yo. Kaya ako nagawa yun. Kung gusto mo, ibenta na lang natin ng mga bag at ang iba kong damit. Sandals and shoes para makabawi sa nawala mong pera. Nakasimangot ko na wika sa kanya. Di bali na. Ayoko na pag-usapan yun. Pahatid na kita sa driver. Anya, tumayo siya at halata ang pagkainis sa akin. Teka lang, ayoko pa umuwi. Sabi mo ibibigay mo ang buong araw mo sa akin tapos ngayon pauwiin mo ako mag-isa? Maktol ko sa kanya. Nawala na ako ng gana, kaya umuwi ka na. Pahatid na kita kay Kuya Nestor. Malamig niyang wika sa akin. Ayoko. Kung ayaw mong umuwi, hindi rin ako uuwi. Matigas kong tanggi sa kanya na ikinagalit niya sa akin. Huwag kang matigas ang ulo mo, Chris, ha? Nakaka-bad trip ka na. Kung gusto mo pang umuwi ako bukas sa bahay, sundin mo utos ko. Galit niya nang sabi sa akin.
Para namang tinusok ng karayom ang puso ko. Na-offend ko ba siya at bigla na lang siyang nabatrip? Tumalikod siya sa akin at nagtungo sa akin ni Rorona ni Darwin, saka tinawag ang kanyang driver. Wala na lang ako nagawa kundi ang sumunod sa nais niya. Makalalo itong mabatrip sa akin at totohanin niya na hindi umuwi ng bahay. Lumangon pa ako sa akin ni Rorona nila magkaibigan. Nasa mga batang atensyon nilang dalawa. Nakasimangot lang na sumakay na ako sa sasakyan. Habang sa biyahe ay malungkot ako na nakatanaw sa labas. Salip na masaya ang buong araw ko'y nasira patuloy. Pagdating ko sa mansyon, agad akong pumanik sa aking kwarto. Gusto ko nalang itulog ang sama ng loob na nararamdaman ko. Inayos naman ni Manang ang mga pinamili namin ni Jeffrey kanina sa mall. Nang buksan ko ang pintuan ng aking silid, nakita ko ang daga. Parang hinihintay ako nito. Pinatong ko muna ang shoulder bag ko sa gilid ng pintuan sa lamesa na nandoon. Bumaba muli ako at nagtungo sa kusina upang kumuha ng keso sa refrigerator. Umakyat din ulit ako nang makuha ko na ang keso. Agad ko ibinigay sa daga ang keso at mukhang gutom na gutom ito. Diyan ka lang, Lil Mouse, ha? Bukas na bukas, pakakawalan na kita para malaya ka na. Mag-asawa ka ng mabait, ha? Tapos, mga anak ka ng marami. Mahalin mo ang asawa mo. Babae ka man o lalaki, huwag mo sasaktan ang damdamin ng asawa mo. Wika ko sa daga na walang kamalay-malay habang kumakain ito ng keso. Bahala kong pakawalan ito bukas at bahala na kung magalit sa akin si Jeffrey. Mag-iisip na lang ako ng dahilan para hindi siya magduda na pinakawalan ko ang daga. Pagkatapos kong pakainin ang daga ay naglagay din ako ng tubig para may mainom ito. Palagi namang nililinis ni Manang ang silid ko lalo na kapag dumudumi na ang daga at umiihi. Pagkatapos kong pakainin ang daga ay nagtungo na ako sa banyo upang maligo. Pinalabhan ko na rin muna kay Manang ang mga damit na pinamili ko. Pagkatapos ko maligo at magbihis ng pambahay na damit ay inilapat ko sa kamang katawan ko. Nais ko muna magpahinga, subalit kahit na anong pilit kung matulog ay hindi ako makatulog. Iniisip ko pa rin ang galit kong asawa. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-text ako kay Jeffrey. Honey, I'm sorry kung na-offend kita kanina. Hindi ko naman sinasadya yun. Sorry na, please. Huwag ka na magalit sa akin. A few moments later ay nag-reply siya. It's okay. Ang eksi naman ang sagot niya sa akin kaya napasimangot tuloy ako. Hindi ko pa napapalitan ang pangalan niya na nakaregister sa cellphone ko. Pinalitan ko tuloy ito ng honey. Uuwi ka ba mamaya? Gusto mo ipagluto kita ng paborito mong ulam? 2 minutes later. No thanks. Bukas pa ako uuwi. Lalo akong nalungkot sa sagot niyang iyon. Okay, ingat. Anong gusto mong pasalubong ko sa'yo bukas? Ngumiti ako nang mabasa ko ang reply niya sa akin. Parang nabuhayan ako ng loob nang tanungin niya ako kung anong gusto kong pasalubong na galing sa kanya kaya agad ako nag-reply. Kahit ano, hon. Anong oras ka uwi bukas? I don't know. Ganun ba? Sana'y maaga kang umuwi. Okay. Kakainis naman siya. Kailangan sagot niya sa sinabi ko. Nakasimangot ako na inihagis ang cellphone sa kama. Pinikit ko na lang ang aking mga mata hanggang sa nakatulog ako. Pagsapit ng gabi, ginising ako ni Manang para kumain. Bumangon ako at lalabas na sana sa akin silid ngunit bigla na lang ako nahilo. Senyorita, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Manang. Umupo muna ako saglit sa kama at pinapakaramdaman ng aking sarili. Nang maramdaman kong okay na ang pakiramdam ko ay sinubukan kong tumayo muli pero pinigilan ako ni Manang. Huwag ka na munang tumayo, senyorita. Mabuti pa siguro dito ka na lang muna. Namumutla ka. Iakyat ko na lang po ang pagkain mo. Sige, Manang. Salamat po. Tugon ko. Tumalikod na ito para ikuha ko ng pagkain sa ibaba. 2 minuto pa ang lumipas ay dinala na ni Manang ang pagkain at inilagay ito sa bed table. Nakasandal ako sa headboard ng kama nang ilagay nito sa kandungan ko ang maliit na mesa na nakatukod ang mga paa sa kama. Nagluto ito ng isda na may repolyo at dahon ng sibuyas na may sabaw. Tanikman ko ang luto ni Manang at gustong gusto ko iyon. The best talaga kayo, Manang, magluto. Alam mo, hahanap-hanapin ko ang luto mong ito. Nakangiti ko sabi kay Manang sa kanilantakan ko ang luto niya. Huwag po kayo mag-alala, senyorita. Dahil habang malakas pa ang katawan ko, ipagluluto ko kayo ni senyorito. Malawak ng ngiti ni Manang na wika sa akin. Manang, taga saan po ba kayo? Usisa ko pa sa matanda. Sa Villa Costa Province po, senyorita. Sagot nito. Wala po ba kayong asawa? Meron naman, senyorita.
Kaso patay na ang asawa ko. May isa kaming anak, si Hana. Nakatira ito sa tiyahin niya sa Villa Costa. Sagot ni Manang sa tanong ko. Ilang taon na pong anak ninyo? Muli kong tanong sa kanya habang sumusubo ako ng pagkain. 24 na, iha. Nagtatrabaho siya sa isang restaurant sa probinsya. Pero nung nakaraang buwan, nakinulong ka ni Sir sa St. Monique. Pumunta dito ang anak ko. Saglit lang naman siya dito at bumalik ulit sa probinsya. Bakit hindi mo na lang siya dalhin dito para magsama kayo? Malaki naman itong mansyon. Saka dalawa lang naman tayo minsan dito. Bakit hindi mo na lang kunin ang anak ninyo? Saad ko kay Manang. Buntis yun ng 7 buwan, senyorita. Hindi nga sinasabi sa amin kung sino ang ama eh. Mangiyak-ngiyak naman na sumbong sa akin ni Manang. Baka ayaw niya lang sabihin dahil baka may problema sila ng boyfriend niya. Wika ko sa kanya. May lungkot na nakakubli sa kanyang mga mata. Ay, ewan ko ba sa batang iyon? Lagi ko naman siyang pinapaalalahanan na tapusin niya muna ang pag-aaral niya. Saka wala naman siyang boyfriend, sabi ng tita niya. Pero baka hindi niya lang po sinasabi na may boyfriend siya. Saad ko kay Manang at inubos ko na ang pagkain ko. Ewan ko, senyorita. Sabi ng tiyahin niya, pagdating niya raw doon sa Costa Villa, lagi daw itong tulala at minsan umiiyak pa. Hindi naman gumagala ang anak kong iyon. Malungkot na wika ni Manang. Dito po ba siya tumuloy nung pumunta siya rito? Muli kong tanong habang inililigpit niya na ang pinagkainan ko. Oo, senyorita. Niyaya siya ng kaibigan niya na gumala rito. Kinabukasan noon, umuwi din siya. Tura ni Manang at nagbuntong hininga ng malalim. Ayaw mo nun, Manang? Magkakaapon na kayo. Nakangiti kong tudyo kay Manang. Pinapalakas ko lang ang loob niya para hindi ito mag-alala sa nangyari sa kanyang anak. At kung sino man ang lalaki na kabuntis sa anak ni Manang, sana'y panindigan nito ang responsibilidad sa anak ni Manang.